Ikaw ba, Nelson? Tayo ba sa palagay mo ay tunay ng malaya? Meron kasing mga aspeto na dapat pagbatayan para masabing ang isang bansa ay tunay ng malaya. Number one, self-governance and sovereignty. Ba? Ibig sabihin, ng isang bansang malaya dapat ay nakapamamalakad ng kanyang sariling pamahalaan. Okay. Sovereignty, malaya siya. Hindi siya pinapakialaman ng panlabas na kapangyarihan. Ibig sabihin, halimbawa, kung mga Pilipino, Pilipinas, mga Pilipino ang namamahala sa bansang ito. Pati na sa political system, sa mga batas, at sa iba't ibang institusyon. Freedom from external control. Ibig sabihin, ang bansa natin ay hindi isang kolonya. Hindi tayo nasasakop ng anumang bansa pang mas makapangyarihan sa atin. Tayo ay mayroong dependent na teritoryo. Eto pa, autonomy in decision making. Pagka nagpapasya ang pamahalaan, ay hindi siya dinidiktahan ng ibang bansa. Tama naman. Dapat hindi siya, halimbawa, sinabi ng isang bansa, ganito ang gawin mo, ganyan. Nadidiktahan niya. Hindi pwede. Hindi ka malaya, no? National Security Assurance. Yan. May abilidad ang bansang ito na proteksyonan ang kanyang sarili at ang interes mula sa external threats. Ibig sabihin nito, yung abilidad. Hindi tatawag ka ng ibang bansa dyan na, uy, sinululusob kami ng kalaban. Ipagtanggol nyo kami. Pagka gano'n, dependent ka, hindi ka independent. Yan. Economic control and stability. Ibig sabihin, pagka ikaw ay malaya, kaya mong i-manage ang sarili mong ekonomiya, meron kang sariling economic policy, at nakokontrol mo ang inyong mga sariling resources. Ayun. Kasi kung sasabihin mo, hindi, malaya kami, pero ang ekonomiya mo, kontrolado naman ng dayuhan, ay hindi ka totoong malaya nun. Kasi sila pa rin na masusunod eh. So bagay, nasasakop ka pa rin kung pag-uusapan na ekonomiya ng ating bansa. Eto pa, cultural preservation. Ibig sabihin, napamamalagi mo yung kultura ng Pilipinas, ng mga Pilipino, at hindi, halimbawa, ipinapasok na kultura ay kulturang dayuhan. Banyaga. Ang tradisyon nila, at iba nilang mga kagamitan, sa halip na Pilipino, Philippine-made, mukhang malabo pang maging malaya tayo nun. So sakop pa rin tayo ng importasyon. Kaya nga, iniisa-isa natin ang mga measurement, ang barometro, sukatan. At mamaya, itingnan natin, pagka sinukat ba natin dito, ay saan tayo papasa? International diplomatic freedom. Ayan, kapag ka independent ang isang bansa, pwede ka makipagrelasyon ng sa kapwa mo bansa, di ba? Tinatanggap ka at kinikilala ka ng ibang bansa. At itong pinakahuli, democratic self-determination. Ibig sabihin, ang mga mamamayan sa bansang ito ay natutukoy nila ang ating pansariling political status at nakikita natin saan patungo ang bansang ito. Meron direksyon dyan. Ibig sabihin, malinaw. Malinaw yung self-determination ng bansa. O ngayon, dahil tinatanong mo ako kung tayo ay tunay mang malaya. Batay doon sa mga binanggit mong batayan. Self-governance, pwede naman. Kasi may umiiral na bansa, di ba? Sovereignty tayo. Freedom from external control. Mukhang hindi naman tayo na-detektahan pa ng ibang bansa. Autonomy in decision making. Pwede rin. National security assurance. Mukhang kulang tayo dito kasi kailangan natin ng tulong ng ibang bansa. Economic control and stability, dito tayo mukhang may problema. Yung economic control kasi hindi pa tayo dependent sa sarili natin. Tayo dependent sa importasyon. Di ba? At hindi natin masabi na ito ang produktong Pilipino, ito dapat presyo niyan. Itong
Kasi ang presyo ay hindi tayo nakakapagdikta kundi yung ibang bansa di ba? Kasi nasa kanila yung produkto Totoo. Di ba? Okay. Halimbawa itong barong suot natin. Ayun. Kasi sariling gawa natin ito. Ito kaya natin itong pangatawanan. Tayo nakakapagdikta ng presyo nito. Yes. Pag binenta natin halimbawa sa sa mga butik. Sa mga butike. Sa iba yung dagat at nagustuhan nila, di ba? Tayo makakapag-command ng presyo. Nakita mo naman yung burdan ng barong ni Kuya Benny. I-focus mo kay Kuya Benny. Yan ang hinangaan ko. May sinag ng araw. Sinag ng araw, pare ko. Liwanag ang ibig sabihin. Basta pagpatak ng alas 6, kailangan umalis na ako. Bakit? Hanggang 6:30 lang ang arkila ko nito. Talaga. Akala ko dahil lulubog yung araw. Akala ko lulubog magiging buwan yan. Hindi pala. Arkila lang. Ang problema, Jen, sabihin na nating malaya ang Pilipinas, ang problema ay pumapatak naman kung isinusuko mo yung kalayaan na ito. Ayun. Kasi sinabi na nga natin, meron tayong self-governance, may sovereignty, may freedom from external control. Ang problema, dun sa isang bagay na, hindi, kayo na bahala dito, hindi namin to sinuko mo yung sovereignty mo. Halimbawa niyan ay yung pagdinig sa isang kaso ng isang Pilipino, ginawa niya rito ang kaso, pero sa ibang bansa mo, dinala yung tao. Ipinasa mo doon. Ibig sabihin, wala kang, tinanggal mo yung sarili mo. Parang kulang yung pagiging yung kalayaan mo, ganun ba? Yung democratic self-determination. Ikaw dapat ang mag-determine, di ba? Sapagkat mamamayan mo yun, ganun ba yun? Mamamayan mo yun Meron kang autonomy in decision making Pero ba't mo ipinaubaya sa kanila? Diyan tayo mapupulaan. Diyan tayo mapupuntusan ng mga tumitingin kung ang Pilipinas nga ba ay tunay na malayang bansa sa kasalukuyan. Hindi po ba? Ayun. Pero teka lang, tayo may kasalukuyang pakikipagdigma ngayon, Kuya Benny? Well, kung ang pag-uusapan naman natin, kasi wala tayong mananakop ng bansa di ba? Kung nakikita natin sa kasalukuyan ngayon, yung personal nating pananaw dito ay mayroong digma ang nagaganap ngayon sa buong mundo, which is the Cold War. No? Itong Cold War na to, na tinatawag, yung digmaan sa negosyo, sa droga. Although hindi natin nakikita yung bala na nagpapalitan ng bala, makikita mo na talagang nagkakaroon ng digmaan sa loob mismo ng sistema. So ibang klaseng digma ito, hindi to armas. Hindi armas. Hindi to armas. Na ito ay mas mahigit pa ang puwersa kaysa sa armas. Ayun. Dati ang kasabihan lang, the pen is mightier than the sword. Yes. Ngayon, iba na The computer is mightier than the pen and mightier than the sword. Nako. Di ba? Computerized na po ngayon. So ang ating gera ngayon pala dyan sa social media. Yes. Gera natin sa kahirapan. Yes. Gera natin sa kagutuman. Yes. Gera natin sa droga. Yes. Yan, pero dapat itong mga gera to, gaya nga sabi ni Nelson, dapat hinaharap ito ng mga leader ng ating bansa, Nelson. Yes. Hindi na didepende sa pwersa ng labas. Yes, Totoo. yes. Yun yung dapat na para gawin natin. masabi natin tunay tayong malaya. May sarili tayong gobyerno. At Kung nais natin ibaba sa usaping kalye o usaping kanto, tapat-tapat lang yan. Kung anong gera, tapatan mo ng laban. Ayun. Di ba? Para masiguro mo na protektado mo ang bayan na kapag nagawa mo naman at nagampanan, yun ang magbibigay ng definisyon na ang isang taong bayan ay malaya talaga. Ayun. Di ba? Napakahirap nun. Malaya ka, pero lulong ka sa droga. Ano kinalaya mo noon, di ba? Alipin ka ng droga nun. Alipin ka ng droga, hindi ka malaya. Di ba? Pero teka lang, kung ang pag-uusapan naman natin ay usapin ng politika, tayo ba may gera din ngayon kung ang politika ang pag-uusapan? Di ba? Mukhang kasi politika in a sense na kailangan natin political will. Pero kapag politika doon sa negatibo na siraan sa politika at saka sabi nila, politically motivated yan. Hindi totoo yan. Politically, lang yan Di ba? Persecution. Di kaya dapat lumaya rin tayo sa usapin ng magkaroon din tayo ng malayang politika? Well, basically, sa nakikita naman natin ngayon, humuhupa na,
unti-unting humuhupa yung sitwasyon na nangyayari sa ating bansa kung saan malinaw naman yung naganap ng eleksyon, talagang malaya ang taong bayan. Okay. No? Naging balanse ang naging resulta. Hindi naman lahat ng galing sa administrasyon ay natalo. Hindi rin lahat ng oposisyon ay nanalo. Balanse. Kung ang ating personal na opinion na makikita, balanse talaga na makikita mo na boses ng bayan. Ayun. Yung naglagay. So, nandun yung kalayaan. No? So, politically, malaya Ayun. ang bayan natin. But of course, merong mga mangilan-ngilan na tinatangkang mag-oppress ba doon sa karapatan ng kalaban sa politika. But these are only strategies wherein pwede naman itong daanin sa isang mahinahong balitaktakan. Yan. Bagay sabi nila, hindi, yun lang pagkasalita ng mga politiko natin na masabi ang kani-kanila mga saloobin, yan ay isang uri ng freedom. Yes. Diba? Kalayaan din yan. Kalayaan sa pamamahayag, kalayaan sa pagkasalita. Pero sana, huwag niyong kupuhin. Ibig sabihin, para baga ang dating, kami lang ang tama. Hindi kayo pwede magsalita. Hindi kayo pwede. Kayo, pag nagsalita kayo, puro mali kayo. Kami ang nakakaalam ng damdamin ng taong bayan. At saka, parang ganun lang, no? yung iba sinasabi na, nako, napakabobo naman ng senador na yan. Parang siya lang ang matalino. Kopo niya yung kaalaman. Hindi ganon. Hindi ganon ng malayang pakikipagtalakayan. Dapat ay bukas din ang isipan mo sa opinion ng iba. Yeah. Kung meron mang sinasabi ang isang tao na hindi mo gusto o taliwas sa iyong naunawaan at gusto mong palabasin na hindi dapat ganito, dapat pagbigyan mo rin siya. Diba? At huwag mo siyang atakihing personal. Yes. Diba? Kasi para-pareho tayong Pilipino So, doon po sa ating mga kababayan, lalo na roon sa mga keyboard warriors natin, at doon sa mga kaibigan natin na walang ginawa, kundi mag-computer, o mag-cellphone. Sapagkat doon sila sumusweldo kasi, Kuya Benny. Ayun. Ang pakiusap lang ho natin, maging edukado po tayo. Think before we click. Yan. Mag-isip bago mag-click. No? Sabi nila, napag-isipan ko na, makikita ko dito. Pinagpapauna kasi malaki yung kita. Pero teka lang, Kuya Benny, Kuya Nelson, mga kababayan, gusto niyo bang mapakinggan ang pagkasalita ng mga leader ng ating pamahalaan kung paano nila tinitignan ang ika-127 araw ng kalayaan? Oo nga naman, makita nga natin yan, no, Brother Nelson. Mapakinggan natin. Sige. Dahil sila lang makapagsasabi kung ano talaga yung tunay na definisyon ng kalayaan. Pakinggan natin. Unahin natin ang pinakamataas na leader ng ating pamahalaan, ang Pangulong Bongbong Marcos. Ano po ba ang kanyang mensahe para sa araw po ng kalayaan? Bahagi lamang po ito, ha? O sige nga po, pakinggan natin. Mahal na Pangulo, ano po masasabi ninyo? Ngunit ang kalayaan at ang demokrasya, tulad ng pag-ibig sa tinubuang lupa, kailangang inaalagaan, binabantayan at ipinaglalaban. Dahil ang totoong kalaban ng kalayaan ay ang pagiging manhid. Manhid sa hinain ng taong bayan, manhid sa kalagayan ng ating kapwa, manhid sa kapakanan ng ating bansa. Yun. Masama palang maging manhid. Kasi manhid, walang pakiramdam. Kailangan sensitive ka when it comes to the welfare ng mga kababayan mo. Yun. Kumbaga, yung may konti ka lang nakita na, alam mo, sa bahay, no? Bigyan natin, i-lamanize natin to, no? Sa bahay, nakita mo yung anak mo. Nagkaroon ng maliit na sugat. Umaray at umiyak. Anong gagawin mo? Di ba, dali-dali kukuha ka ng gamot para ito'y gamutin? Ayun. Ganun dapat tayo sa taong bayan when it comes to government officials. Hindi ka dapat din manhid kapag may nakita kang hinaing ng taong bayan, yan ay bigyan mo ng lunas. Hindi yung bigyan mo ng mas grabing solusyon. Di ba? Lunas ang kailangan ng taong bayan. Ang problema, sabi ng iba, ang taas po ng presyo ng bilihin, mahal na Pangulo, paano natin ito mapapababa? Well, yun ang kanilang sentimiento ngayon. Yes, on the benefit of the doubt, nakikita naman natin na best effort, ginagawa pa rin ng Pangulo ang paraan. Yung bigas nga, pinipilit na talagang ibaba ng 20 pesos. Which is na ipangako niya kasi nung eleksyon niya. Di ba? Pero
gaya nung, balikan ko yung punto ni Kuya Nelson kanina, Nelson, ha? Kasi ang sagot daw sa ating kahirapan na mataas na presyo ng bilihin, importasyon eh. Iyon ang problema. Mag-import tayo ng maraming kalakal, law of supply and demand, maraming supply, baka daw bumaba ang presyo ng bilihin. Well, ibabalanse mo yan. Ibabalanse. Bakit? Kapag nagparating ka, makokontrol mo yung nandito na stock. Okay? So, gaganda presyo. Para sa consumer. Paano naman doon sa mga producer? Paano doon sa mga magsasaka? Diba? Na sa sobrang dami naman ng ipinasok mong imported, bumaksak yung presyo na wala na sa puhunan ng magsasaka. Yun. So, yun naman yung maapektuhan. So, yan ay sa galing na ng ating mga dalubhasa. Pagkarating sa pagbibilang dyan, mathematics yan eh. Kailangang mabalanse nila na hindi umapaw at yung sakto lang yung maparating natin upang maibalanse natin yung presyo para makontrol natin yung tinatawag na law on demand. Law of supply and demand. Supply and demand. Yes. So, ibabalanse natin yun. Paano mo? Ang problema nga, walang supply eh. Puro demand. So, diba? Baka sakupin pa rin tayo ng mga mahal na bilhin. Well, ang sabi naman ng Pangulo, mukhang hindi sa manhid sa bagay na yon. Yes. Kaya ginagawa nila ang paraan. Anyway, ang pangalawang Pangulo, gusto niyo bang malaman? Meron din mensahe? Meron po mensahe ang pangalawang Pangulo, BP Inday Sara. Ano naman ang inyong masasabi po, BP? May kinalaman sa Araw ng Kalayaan? Sige nga po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Mga kababayan, ang tinatamasa nating kalayaan ngayon ay bunga ng tunay at wagas na pagmamahal ng mga bayaning Pilipino sa ating bansa at ang magiting nilang paninindigan laban sa pang-aalipin ng mga dayuhan. Sa kanilang mga sakripisyo at pagbubuwis ng buhay ay natamasa natin ang kalayaan at namuhay tayo bilang bansang isinusulong ang sariling adikain, interes o pangarap. Ang Araw ng Kalayaan ay pagkakataon hindi lamang upang ipagdiwang ang ating kalayaan, kundi upang paalalahanan din tayo sa ating tungkulin na bantayan, pangalagaan at ipagtanggol ito sa lahat ng panahon. Paglapastangan sa alaala ng ating mga bayani ang pagyakap sa kultura ng pagkaalipin. Paglapastangan sa diwa ng kalayaan ang pagsasawalang bahala sa paghihirap ng maraming pamilyang Pilipino at ang paglabag sa mga karapatan at sa batas. Kabilang sa mga hamon sa ating kalayaan ay ang pagmamalabis at katiwalian sa gobyerno, laganap na droga, problema sa edukasyon, kahirapan at gutom. Hindi tayo lumaya para masadlak lamang sa pagdurusa ang ating bansa. Hindi tayo lumaya para muling mawalan ng karapatan at maging alipin ng iilan. Ipinagmalaki natin sa mundo ang kalayaan ng mga Pilipino. Huwag nating isuko ang kalayaang ito sa mga taksil at walang malasakit sa ating mamamayan at sa ating bayan. Patuloy nating ipagtanggol ang ating kalayaan at kinabukasan mula sa mga mapang-alipin. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Ayun ang mensahe naman ng pangalawang Pangulo. So, tama din yung napanggit natin kanina, no? Ang ating problema sa kahirapan, mataas na bilihin, etc. Kagutuman, ano ha? Ay, naku, dapat daw huwag tayo maging alipin ng mga yan, ha? Gusto niyo ba yung pangatlo naman? Mayroon pa tayo. Pangatlong pinakamataas na leader ng ating pamahalaan, Senate President Chis Escudero. Meron ba siyang mensahe para sa Araw ng Kalayaan? Alam ko, naging guest siya kanina eh. Ano ha? Senate President, ano po masasabi ninyo? Para sa akin, ang solusyon at ang hudyat para tuluyan na talagang maging paraiso ang Pilipinas at hindi pinabayaang paraiso ay kung ang bawat Pilipino lamang, bata man o matanda, bawat Pilipino lamang, mayaman man o mahirap, nakapag-aral o hindi, may itsura o wala, anuman ang kasarian, magkakaisa, magtutulong-tulong. Dahil pag pinagsama natin ang karanasan ng pinanganak sa atin ng una sa mundo at ang lakas at sigasig
ng pinanganak ng huli sa mundo. Walang dahilan para di natin malampasan anumang hamon, anumang pagsubok na kinakaharap ng ating bansa sa ngayon. Ayun, huwag mabaliwala ang paraisong ito. So parang ang Pilipinas pala ay malaparaiso. Malaparaiso. Totoo naman malaparaiso. Yan. Dahil kung titignan mo, nandito ang tubig. Oo. Di ba? Nandito lahat. Oo. Pati yung ahas, nandito. Pati yung ahas na nanloloko. Kompleto Pati ginto. Di ba? Natural na yaman. Natural na yaman. Talaga napakarami natin. Lunti ang kagubatan. Yan. Na unti-unti nasisira. Nako. Di ba? Alam mo, Jen, Benny, ma-realize mo kung paano naging napaka-ganda ng Pilipinas. Oo. At kung bakit perpekto ang Hulma. Yung mapa. Oh, yung mapa. Oo. Yung mapa kung bakit tayo nilagay dito. Oo. Oo. Kasi wala kang... Pumunta ka ng ibang... Ano ba? Yung pinuntahan kong bansa. Ibang mga bansa, oo. Eh doon alas 7, alas 9 ng gabi, may araw. Diba? Hindi ka makatulog kasi may araw. Samantalang sa atin, perfect yung paglubog ng araw, pwede ka na matulog. Diba perfect yung pagtila mo na manok, gigising ka na. Kasi umaga na. Eh sa kanila, may panahon na puro araw, puro gabi, puro lamig, puro... Eh sa atin dito, Tayo, perfecto wala, talaga yung... Bagay, wala tama ka dyan. tayong wala Tama ka. tayong yelo. Oo. Di ba? Yung yelo, akala natin napakaganda pag pinanonood Ay, natin nako, sa sine o sa TV. Trahedya sa Abay, napakahirap Ang nun. hirap niya, no? Kaya sa lahat ng bansa sa buong mundo, pag nakita mo ang Pilipinas, siguro, hindi mo marirealize hanggang hindi mo naranasan yung Totoo. buhay sa iba. Di ba? Kaya nga sabi naman, saya, gusto ko parang, gusto ko papunta sa ibang bansa, ayoko na sa Pilipinas. Hindi, kasi wala silang experience nakapunta sa ibang bansa. Kaya parang akala nila, kawawang-kawawa ang buhay nila sa Hindi, ang ibang mga bansa, pangarap nila manatili sa Pilipinas. At tingnan mo naman yung mga tao sa Pilipinas, di ba? Oo. Tingnan mo lang yung nasa TV ngayon. Ayan. Oo. Ano pang hahanapin? Yan ang milyonaryong magsasaka. Kasi sa kanila, Jen, Ay! sobrang puti. Kaya sila nagpapatan, di ba? Yes. Di ba naman, hindi sumobra naman sa tan. Gusto namang magpaputi. Gusto magpaputi, di ba? Eh tayo, Tama-tama. tama, sabi nga, tama-tama ang pagkakaluto. Oo. Hindi na sunog. Oo, pati height natin, di ba? Hindi tayo masyado mauuntog sa kisam eh. Kaya, ang Pilipinas, Napakaswerte. Land of promise nga raw tayo, di ba? andito, oo. Yan. Eh, ang punong maestrado. Yan. Gusto niyo bang marinig? Pakinggan natin. Meron din pakinggan pong natin. mensahe ang punong maestrado. Kung hindi ako nagkamali, dyan sa monumento nagpunta sa dambana ni Gat Andres Bonifacio. Sa Kawit ba siya? Yun. Sorry, nagkamali ako. Sa Kawit, Cavite pala siya. Siya naging panauhin. Pakinggan natin ang mensahe po ng ating Chief Justice, Gesmundo. Ang ating kalaban ay hindi lamang mga dayuhang nagnanais na sakupin tayo, ngunit ang katiwalian, kawalang pakialam at pang-aabuso na nakikita natin sa sarili nating bakuran. Ngayon, hindi lamang sa larangan ng digmaan makakamit ang ninanais nating pagbabago. Ito ay nakakamit na rin sa mga hukuman, paaralan at kung saan paman kung talagang gugustuhin natin. Yan. Nako. So, basically, ang panawagan talaga dito na Son Benny, no? Yung ating bansa, dahil nga sa araw ng kalayaan, nakalagpas na tayo sa mananakop eh. Kinakailangan na natin magkaisa. Yes. Pero ano ba ang ating pagkakaisahan? Alang-alang sa ating bansa. Di ba? Pataasin siguro ang buhay, pababain ang presyo ng mga bilihin, pababain ang presyo ng ating mga binabayarang bills buwan-buwan para tayo ay, sabi nga ni Senate President Chis Escudero, ay maging paraiso na ang bansang Pilipinas. Kaya ang ating Vox Populi po ngayon, simple lang. Ganito po, may pag-asa pa bang magkaisa ang bansa alang-alang sa araw ng kalayaan? Ulitin ko po ha, may pag-asa ba bang magkaisa